nakaraan, sobra tayo nakaka-bless eh, no? Nakaka-bless yung kwento ng mga bisita natin. Iniisip ko, paano ba tayo makakapagbigay din ng blessing sa mga nanonood sa atin, kuya? Parang alam ko na yung gusto mo sabihin, pare. Masaya to. Kasi baka akala nila, nakikinig lang sila. Basta hindi rin tayo magbigay ng something na matutuwa naman yung mga nakikinig, manonood at magsusubscribe para meron silang kahit pa paano baon, no? Ano sa tingin mo? Kaya nga, yun nga rin iniisip ko eh. Bukod sa na-bless ka na sa panonood sa amin, ano pa ba yung blessing na pwede natin ibigay sa kanila? Ano suggestion mo, kuya? Meron ako naisip. Ano? Dahil total merong mga t-shirt na pwede nating ibigay. T-shirt na merong Pwede. kwentuhan tayo. Okay. At ang pinakamaganda nito, Bible. Kasi pinaka-importante ito na libro, sa lahat ng libro. Kasi ito ang best-seller na kahit saan, hindi pa nabubuwag. Pwede tayo mamigay ng Biblia. Yan. So, Okay. ganito gawin natin. Mamimigay tayo ng t-shirt Wow! at Bible. Yes. Sino mga bibigyan natin, kuya? Hindi. Para mas lalo silang masiyahan, Brad. Dagdagan natin. Dagdagan pa! Kasi Pambira. palungkot eh. Kulang pa pala yun. Kulang. Bakit hindi na tayo magbigay ng grocery? Yun. Sa nangyayari ngayon eh. Sa mahal ng gastusin ngayon, napakalaking bagay ng grocery na yan. Hindi ba kayo matutuwa kung mamimigay kami ng grocery? Pwede. Ngayon, gawa natin ng... Halimbawa, kuya, gusto ko manalo ng No. ano na yan, ng grocery package yan. Anong gagawin ko? ang gagawin nyo lang, like, subscribe, and gawa kayo ng comment. At ang comment, i-hashtag nyo, hashtag kwentuhan tayo, plus memory verse. Bible verse na gusto Bible, nila. Bible verse na Yan, gusto nila. pwede, oo nga, Ano sa tingin mo? So, napakasimple lang pala. Ang gagawin nyo para manalo ng t-shirt, grocery package, at isang Bible, no? Para manalo ka ng mga to, ang kailangan mo lang, makinig kayong maigi. Yes. Kailangan mag-like ka sa video na to, Share pala. i-share, Share? tapos mag-comment ka. Ano i-comment? Ang i-comment mo lang, hashtag kwentuhan Kwentuhan tayo, tayo, plus yung favorite Bible verse. Bible Oo. verse mo. Teka sir may nakalimutan ka. Subscribe din. Kung hindi ka nakasubscribe, sorry. No? Kasi kung magko-comment lang, hindi naman nakasubscribe, hindi sila mananalo. Sa mga nanonood sa YouTube, subscribe din kayo sa amin. Subscribe. So, Kasi dyan natin pipiliin kung sinong Yes. napakaswerteng mananalo ng At- ganito. susulatan namin kayo personal na kayo ang nanalo. Basta like, share, and subscribe, plus comment with your favorite Bible verse. Di ba? Panalong panalo. Panalo. May t-shirt ka na, may Bible ka na, may grocery package pa. Medyo Ang sarap kakaiba ng ngayon. buhay. So yan, Ay, yan ang simpleng way natin para ma-share naman natin sa mga nanonood sa atin yung Yes. blessing na yan. Kaya tutok lang, mag-imbita pa kayo, malay nyo, kung mas maraming kamag-anak, mas maraming pagsasalu-saluhan. Okay ba? Okay na okay, kuya. Okay. O sige. So ano pang inaantay nyo? Simulan nyo na at Like. mamimili kami sa inyo kung sino ang dapat manalo. Yes! Yan. Alright! O ngayon, diretso na natin sa kwentuhan, no? At tayo, mayroong magandang sikat na kakausapin ngayon. Yes, ano? Ano sa tingin mo? Kaya nga total last time kuya, nakausap No. natin si Miss Pepper. Bakit hindi naman natin imbitahan No. yung kanyang asawa? Balita ko meron itong napakagandang kwento. Oo nga, hindi lang maganda. Kakaibang kwento, pare. Kaya, alam mo, nakakatuwa ito kasi minsan nasubaybayan ko na rin yung kasi nung nakilala ko siya, talagang tinignan ko yung mga content niya. Grabe. Ang bihira. Hindi ako makapaniwala na from ganitong buhay, binago ng Diyos yung buhay. Kaya, pero sa tingin ko, mas marami pa tayo malalaman dito, brother. Kaya nga, mas maganda siguro, yayain na natin siya dito para makapag-share naman ng kwento niya. So kuya, ano pa inaantay natin? Papasokin na natin ang papa ko, ang papa mo, Ang papa ng lahat! Si Papa Star! Ay, Yes! hello po, Edwin. Hello po, Edwin. Hello po, brother. Nakakita niyo naman, Yeah. Papa P, Oh, panis. baka Papa Pecolino yan, pare. Baka magalit si Papa P sa atin ito. So ibang papa po ito, pakinggan nyo lang. Anyway, alam ko to si Papa Star, masayahing tao ito. Kaya nga kasi, alam mo, sa buhay natin, makikita mo talaga na yung effect ng mga nangyayari sa kanya.
Kaya siguro, ang pinakamaganda, alamin natin yung mga nangyari sa kanya. Baka yung iba, hindi pa nila naririnig. Baka sa atin, sa atin, at bigla silang dumaan sa ating page. Madinig naman nila kung anong kwento ni Papa Star. Kaya nga, sa mga nagtataka, sino ba si Papa Star? Bakit di natin hayaan na siya na Ayan. mismo magsabi, Papa Star, kamusta po? Sino po ba si Papa Star? Konting Ayan. konting short kung sino po sila, sir. Si Papa Star is aka Papa Star pero Jansen talaga. Jansen. Jansen. Jansen, aka Papa Star. Influencer, tattoo artist, nagpe-paint din. Yes. Kaya pala, sir, hindi naman siguro ikaw ang nag-tattoo niya. Ano? Ano, Kuya Edwin, bali 10 years na ako talagang artist na Boracay International, paikot-ikot talaga. Oh my Bago God. ako nag-start ng influencing. Wow. Hindi ko talaga trip ang influencer before. Nasama lang talaga ako sa Pero mga yung mga tattoo mo, may mga ibig sabihin yan, pare. hindi po kasi Talagang art. Ginawa mo. kasi sa part ng pagiging artist before, yung mga una-unang mga artist pa, parang naging testingan kami kasi kailangan namin matry muna yung mga ink na bagong dating galing sa ibang bansa kung magiging okay ba sa kliyente. Tapos sa Boracay din, hindi ka paniniwalaan ng mga foreigner pag wala kang tattoo. Tsaka lang kung may mga contest sa ganyan eh. Sumasali kayo ba sa mga contest? Sasali. Okay. Hanggang umabot po sa point na nagja-judge ka na. Nag-host na rin ako ng mga tattoo event before. Ano ba tawag sa mga ganyang event, sir? Para dudutan, Dudutan, may yan, mga yan. mini Dudutan, naalala ko na, oo. competition din po. Wow, Kamusta po ba, sir? Bago ho ba kayo dumating or bago ka ba naging Papa Star? Sino ba muna si Jansen before? Yan. Yun, bilang tattoo artist na rin, isang marami kasi nag-start ako talaga magtrabaho, mga 16 years old ako nun 16 years Yes, old. nang masukan ako sa ate ko sa gasolinahan. Oh. Nag-deliver ako ng mga soft drinks. Wow. Tapos naging katulong ako ni mama ng ilang tagal kasi mula ako ng Nagbi-business yung sister mo before? parang pinsanin namin. Mga Pinsanin, gas siya ng oo. gas na Shilane. Oo. Yes, tas after nun, nagtitinda kami before ng sari-sari store, may karinderya sa tanghali, tapsiyan sa gabi. Tas pag umaga naman, Ang dami bilihan pala ng racket ulam. nito. Rackerista pala to. Oo. Ang dami mo pala racket. Oh. Yun yung kay mama. Siyempre, Oo. ikaw as bata, tulong ka. Kaya bata pa lang, mulat ka na dun sa buhay na alam mo kailangan magbanat ng buto kasi hindi ka naman mayaman Saka ang tatay ko noon, nangangamuhan lang sa ibang bansa. Alam mo, maraming kabataan sa panahon natin ngayon na hindi na ganyan mag-isip. Totoo. Pero ng panahon, kasi parang part namin, ganyan din. Pero ngayon, nakadinig ako ng ganitong klaseng kasipag na bata pa, nag-iisip na ng tumulong sa kanyang pamilya. Kakaiba, pare, no? Yung ganyan mo bang pinagdaanan, dala ba yan ng kahirapan noon? Or may nag-push sa'yo na gawin yan? Dala na rin kasi ayoko rin nakikita si mama that time na minsan kasi di ba, ang papa ko kasi chef siya sa ibang bansa. Minsan may mga part na delay talaga yung sahod, minsan hindi napadala Hindi na agad pero napapadala. hindi Oo. nakukuha agad. Syempre si mama dumadating sa point na alam mo naman po pag ang magulang na before ang nanay pag once na wala nang pera iba na ugali hataw dito, hataw doon Bigla ako natawan sa iba na ugali. Parang medyo sinasabihan ni magulang natin minsan kapag wala ng pera. wala nang pera ganun po yun Alam mo naman, pare, pagka pera usapan. Pagka walang pera, parang nilalagdat, pare. Naalala ko bigla yung mother ko, sinasabi lagi sa akin, ano kala mo sa akin, dumudumi ng pera? Nakakarinig ka rin ba na mga Ay, ganyan? oo. Ano nga alam mo sa sumusuha ng pera? Ganyan. Ganun po. Syempre, natulungan kagad si mama. Sabi ko, kailangan ko magtrabaho that time. Pumasok ako ng clown magician, nag-face painting ako before. Kasama ko po, kaya po kilala ko si Ninong Router. Oh. Yes, idol ko siya before ng ventriloquist. Kaya nakakasama ko rin si Liser sa Gisag. Dahil artist din Yes, ang father naman po niya si Sir Lito, nakakasama din po namin before. Siya naman, nagla-lightman naman ako before sa kanila. Hanggang inabot po ako ng mag-face painting, nagka-clown na rin ako, nag-magic na rin po ako before. Yun, Wow. hanggang naging tattoo artist, nag-face painting. Yun po yung naging trabaho. Dire-diretso yun. So, sa pag-usog ng panahon, after ng mga ganyan mo, hanggang kailan nagtuloy-tuloy yan at paano siya nagprogreso?
Yung ano po, yung sa vlogging kasi parang nag-start siya 2019 eh. Trip-trip lang talaga. Okay. Tapos napasama, ginaging tattoo artist po ako ng mga iba't ibang vlogger saka po ng artista. Oh. Kaya Paano, napapasama ako from, sa video. From tattoo artist, paano ka natawid into vlogging? Mm. Yun po, nasasama po nila ako. Tapos after nun, nag-try ako ng vlog about sa tattoo nung yung pag nasasaktan yung umuungol. Parang may naalala ko, oo. Ganun po siya. Tapos umabot po yun nakilala as Carbon Lodi na. Carbon Lodi. Yes po. Yun ang unang tawag sa'yo. Hindi po, yun po yung sumikat na video. Ano yung term or Term po siya na more on content lang naman kasi talaga Kasi siya alam ko kuya pagdating sa Carbon Lodi, ano yan, nagsimula yan sa sasakyan or sa motor. sa motor, kung mamahalin yung motor. Yung Kakatukin nilang gano'n yan kung gawa sa carbon yung body niyan. pati sasakyan. Carbon Lodi, gano'n yan. Doon nagsimula yan eh. Oo. Yung sa akin po kasi iba po yung nagsimula. Iba po yung pinipitik that time. Na alam mo, Yeah. pero makikwento ko siya kasi alam natin hindi na siya yung, Maganda. hindi na ako yun dati. Iba na, Parang, hindi na maganda. sa akin hindi rin siya maganda sa pandinig kung aanin ko rin, diba? Tama. Iba yung pinipitek. Doon siya sumikat. Doon parang- po ako pumutok, doon po ako pero more on content lang po siya. Pero never po yung parang bastusin yung mga babae or something na ganito. Kasi lahat sila man yun, parang content lang. Kasi yun For lang content po, purposes lang, oo. Yes, kasi doon siya pumutok eh. Doon ako nagkaroon ng name. Doon na nagdire-diretso talaga yung vlogging. Tapos nag-isip na ng mga content na kung ano-ano. More on kalokohan na may green jokes. Pasintabi lang ano. Naalala ko lang kasi before may kaibigan din ako na naging tattoo artist eh. Though may nakukwento sa akin, hindi ko alam sir, paki-confirm kung tama or nangyayari. Sa mga ganyan eh minsan kapag lalo na kapag ka babae, minsan hindi kapag iba ang pinangbabayan, imbes na pera eh iba ang inaalok. You know what I mean? Yes, totoo May po nangyayari yan. ba talagang ganun? sir? Maraming beses may nangyayari. Kaso nga lang, depende sa'yo kung kakagatin mo. Okay. Depende po sa'yo. Kasi, ang art po kasi pag sinabi mong tattoo artist ka, kumbaga, respetuhin mo yung art na alam mong dadalhin mo, saka ginagawa mo yun. Tama. Kumbaga, kaya kami nag-ano, kasi pag pinaghihirapan po yun eh. Kunyari ako, nagtattoo ako. Gagastos po ako ng ganito, oras ko, tapos yung tinta, yung mga needle. Kumbaga, kailangan ko makuha yun eh. Saka dati, tumutulong ako sa magulang ko eh. Kailangan ko nung saka ako lang naman mag-isa that time eh. Kumbaga, kailangan kong mabigyan nanay ko, mabigyan kapatid ko, saka may special child akong kapatid eh. Magagawa ko po ba natin na, hindi, okay lang kasi, pwede naman gano'n. Walang gano'n. Sa tingin ko, Brad, kung tunay na artist, minsan iniiwasan nila yan, tsaka talagang lumalayo sila. Yes. Ang tattoo artist po, lalo na pag rehistrado ang tattoo artist, may mga ID kami, may kami ng DOH po. Talagang ayaw din namin dahil unang-una para ang doktor eh. Iniingatan mo rin yung balat kasi mako-cross-contaminate yung mga ganung bagay. O ya, Pangalan mo nakasalalay pangalan mo dyan, nakasalalay, oo. tapos Yes. nangyayari sa'yo ganito. Parang alanganin. Meron ka na bang, sino natatandaan mong mga sikat na tao na tatuan mo? Sila ko yung Muy Palaboy. Oo, sila yeah, Ninong Muy Jobert. Palaboy. Yan sila Ninong Jobert Ah, Austria. Jobert, oo. Yes, yung kay Kuya Jobert. Muy kasi memorable dahil ang tattoo niya is yung kay Digong pati kay Bongo sa likod. Talaga? Nag-viral din po Panatik yun. pala sila ni PRRD. Yes. Pero bro, paano nakilala yung Papa Star sa content, sa vlogging? Nung tattoo artist ka, Papa Star na pangalan mo, Hindi po, Hindi star pa, lang. di ba? Okay, Star paano lang. napunta into Papa Star? Paano ka nabansagan pala? Una-una, nakasama ko po kasi talaga sila Team Sawyer. Okay. Sila Team oo. Sawyer, kami, tapos iba pang vlogger. Yan, kung sino-sino ibang content creator. Oo. Yun nga po, dahil sa Carbon Lodi, na ginagawa, doon nag-viral ng dire-diretso about sa mga green jokes, Oo. about dun sa More on mga green jokes more on talaga. green jokes talaga. Kasi yun ang kaagatin ka Yun ang kadalasan. kaagatin na, totoo naman po kasi ang Pilipino Totoo, eh. totoo. Yun ang gugustuhin nila eh. Parang dun pumutok. Talagang dun nagkaroon ng name, dun nagkaroon ng pag nakikita ka, ito tawag sa'yo. Parang, Grabe, yun no? Buting green joke, kinakagat, no? Pero yung green vegetables, ayaw nilang kainin. Ayaw na pa healthy. Oo, no? ayaw ng healthy, pero yung green joke, sa iba talagang Pilipino, pare. So, sa pagpapatuloy ng kwento mo, Papa Star, sige, ipakinggan natin yun. Yun na nga. Tanong natin, kuya. Kasi Papa Star na eh. Ano ba yung pinaka-worst na naranasan mo during that time?
Ano pa rin po yung bashing, pero yung bashing kasi adapt ka lang eh. Hindi ka dapat kailangan magpatalo sa mundo nun eh. Sa mundo Okay. na pinikilusan ka, pagka sinasabing ganito sa'yo, pag talot, parang pagkapikong ka, talo ka eh. May Sa mga time ba part na na may yun. pinatulang ka na sa mga nagbabash? Wala po talaga eh. Minsan may papatulang ka, pero comedy pa rin yung patol mo. Oo. Before. oo. Parang pinapasaya mo na lang. Parang doon. Hanggang umabot sa punto na, ayun nga po, napunta na sa casino, napunta na ng kung saan saan, naging head na po ng casino, ng ng online gambling. Yan. What do you mean casino, sir? Medyo tingnan natin yung angulo Oo. na yan. Paanong Online gambling napasok kasi sa casino? as promoter po kasi, as influencer, isa rin po ako sa mga head ng influencer before na kumukuha ng mga kapwa-influencer to promote the online gambling. Okay. So, kumakausap ka ng iba influencer Yes. para i-promote yung casino. Kumbaga nag-handle po kami ng mga influencer as management. Yan, as ako yung parang nagiging manager nila. Ako, sige, bibigyan ka ng project. Ito project mo, more on online gambling. Ito ba yung ano, parang nung Mga nandiyan ka online na eh. Ito yung namimigay ka na ng... Yes. Apo, dumating oo. sa punto yung gano'n, namimigay ka Wow. ng pera, Oo. ititreat mo sila dun sa... Pero hindi po, ito ulitin ko ba, nag-online gambling ako, pero hindi po ako nagsusugal. Masama po, nagpo-promote yes, lang. nagpo-promote, lang. hindi po talaga ako nagpo-promote ng solid promotion ng sugal. Oo. Oo. Masama nga loob ko pag natatalo ko ng 100 pesos. Totoo po. Ganun po yung, Talaga? hindi ko po nature yung magsugal, hindi ko rin po nature yung parang mambabae ng talagang Oo. maging womanizer or something. Yes. Hindi ko siya nature. Kumbaga yung part na yan, oo, marami akong kasamang babae pagdating sa vlog. Pagdating po sa sugal, hindi ever ako nagsugal ng ganito. Nagpo-promote ako ng sugal at nag-endorse ako ng sugal. Yun po yun. Parang yung mga nakapaligid sa'yo, parang yun lang yung gusto mo lang magpasaya, gusto mo sumaya. Ganun ba? Yun po Wow. talaga yung time na yun. Kumbaga sa amin po as content creator, ito yung trabaho ko. Yun. Tapos dumating po yung point na sabi ko sa sarili ko parang, ba't ganito? Kasi isipin mo uuwi ka sa bahay, lasing ka, pag uwi mo sa bahay, may pera ka nga. Halos ito yung pera, nakukuha mo yung mga ibang part na alam mong hindi mo nakuha before nung bata ka. Kasi syempre, as me, as seeking validation, tapos pleasing people, ganun ako before eh. What do you Okay. mean by seeking Kaya validation? nagsisik ako ng validation. Validation, Kunyari, yes, oo. kailangan kong, kunyari, ikaw po as a boss namin na ganito, kailangan ko yung validation mo, ganito. Sa ibang tao, kailangan ko na makita nila na ito ko, may ganito ko, ay si Papa Star. Parang lagi niyang kailangan may patunayan. Hindi, Yes, kasi diba? doon niya kinukuha yung kanyang worth. Yes, yun. Doon Kung ano sa- ba yung okay ba sila oo. sa akin, gano'n. Kung love ba nila ako nang dahil ano, iba, pakikita mo, love ka dahil may pera ka eh. Kaya, so Yes, so gano'n. nakita mo na yan, ano? Oo, so, talagang basa mo na siya lahat. Oo, nakita Hanggang mo- umabot sa point po talaga ako na sinabi ko sa sarili ko na parang hindi na ako masaya. Iyon. Sabi ko, ano nangyayari sa Despite akin? na may natatanggap ka, nakikilala ka, nagkakapera ka, still naramdaman mo pa rin na parang hindi ka masaya. Bakit? Apo, dumating sa point na sabi ko, ba't hindi na ako masama? Mas hindi na ako masaya. Bakit parang, ano nangyayari? Uwi ka na lang sa bahay, lasing ka, pagkagising mo, ganun ulit, halap ka ng inuman para makatulog ka na lang, gawin mong masaya na lang yung sarili mo, pero panandalian yung saya. Yung wala kang peace of mind. Yung wala kang kahit sabihin mong, hindi mo kasi mabibili ng pera, kahit gaano ang maraming pera, hindi mo kayang bilhin yung peace of mind. Kailan mo naramdaman niya na parang hindi ka na talaga masaya? Oh. Yun yung mga times na parang, sabi ko, nakilala ko na sila nilang Luis that time. Luis Pible. Okay. Okay. Which is siyang isa sa mga ninong ko namin sa kasal at Oo. isa sa fully devoted Christian din. Oh. Parang nagtanim na siya sa akin. Pero nataniman na ako, bata pa lang po ako. Paano Nila Liser. Kumbaga, nasasama na ako sa Victory before. Oo. Tapos nag-church naman po ako ng CCF. Yes. Parang CCF, that time, parang maisipan ko lang. Mga ilan taong ka nun? Bata po ako, Victory na eh. Parang nasa na 15, 16 ata Yes. ako noon. Okay. Importante Tatawag ko pa nga po natataniman sa eh. mga Christian ko noon, alive-alive eh. Oo, Alive ganyan alive lang. po Oo, kasi may alam mo, ganun yan eh. tatawanan mo pa eh. Basta pagka nalalabas na yung nanay ni Liser, yung isa nating isa rito, si Liser, mga lalabas na yun, tatago na ako. Kasi agaya na sa church yan eh. Yan, doon po nag-start. Parang, hindi ko pa nakikilala sarili ko. Eto, nag-start ako nung time na talagang sabi ko, bakit ganun hindi na ako happy? Parang hindi na ako okay. Parang yun bigla yung- mo na lang oo. siya naramdaman. Yeah. Naramdaman ko siya nung time na may iyak na lang ako, anxiety, depression,
may pera ka, pero wala talaga. Isipin mo, no, kuya, Mm. nakuha mo yung gusto mo, sumisikat ka, may pera ka, pero still mararamdaman mo yung depression. Sa tingin ko, Brad, No? hindi lang siya nakakaramdam noon, ayaw lang nilang umamin. Pero yung sa kanya talaga, nangyari yun kasi may dahilan. Kaya yun yung papakwento natin sa kanya. Yung dahilan na yun na naging parang hindi na siya masaya, lumungkot siya. Sa tingin ko, yung dahilan na yan, yan ang susunod na ikakwento niya. So ano yung dahilan na yun, Brad? Yun, yung dahilan na yun, sabi ko parang hindi na kompleto. Minsan natanong ko na si Lord Sabi ko, Lord, anong meron? Sabi ko gano'n. Sabi ko may nakukuha ka, sabi ko may blessing, may ganto. Pero hindi sabi sa akin nun, may nagsabi rin na hindi lahat ng blessing kasi galing sa Kanya. Mm. Yes. Parang Yes, totoo andun yan. yung testing, andun yung ganto. Pero sabi ko, bakit? Sabi ko, Lord, anong meron? Nagtanong na ako noon that time. Hanggang umabot sa point na nakilala ko yung wife ko ngayon. Siyempre kami happily married, may mga struggle man, pero kailangan intindihin, asaman. Nakilala ko si Pepper. Okay, bago niya ituloy yun, ano, maganda yung sinabi niya na hindi lahat ng blessing galing kay Lord. Kasi ang presentation talaga ng mundo, hindi ko kasi masabing, baka hindi maintindihan ng mga viewers natin. Wala namang pangit eh. Lahat ipe-present yan na maganda para kagatin mo. Totoo. Hindi nila nakikita o hindi natin nakikita yung hook. Ang nakikita natin yung pain. Kaya sa tingin ko, doon ka naglaro. Parang sa nangyayari ko yan, parang ang daming Sapain. nalilid dyan ng mali eh. Yes. Akala nila, blessing to kasi ang ganda ng ino-offer, ang ganda na nakikita, pero di nila alam, mas mafo-fall pat sila into sin. Tama. Ngayon, naramdaman niya na yung hook. Yun niya, sinasabi niya, nagkaroon na siya ng lungkot. At eto na sa tingin ko, sometimes, God allowed it to happen Totoo. para makilala niya na yung dapat niya makilala. Ngayon, ipagpatuloy mo ngayon, Ngayon, pinagkwento mo nung nakilala kanina. mo si Miss Pepper. Oo. Yung nakilala ko si Mami, si Pepper that time, lost pa rin naman ako. Lost ako kasi nandun pa rin ako sa Makamundo. Meron pa rin akong mga tinatanggap na online gambling. Pero nagtanong ako sa sarili ko, ba't itong babaeng to hindi ko man lang mabiro? Masyado Parang- seryoso. Sa lahat ng mga nakilala Parang sa mo. lahat ng mga nakilala ko, parang syempre, Oo. parang ikaw nakilala ka, papastar na ito ginagawa. Pero siya bukod tangi na, sabi ko, hindi ko siya maano. Kahit sabihin natin anak siya ni Tatay King, kasi si father niya talaga, naging friend ko, Oo. parang 2 years na si Tatay that time, bago dumating si Pepper eh. Parang, yun, napakilala. Mas matagal mo nakilala yung tatay Matagal niya. ko nang kilala po. Kumbaga, tapos after nun, nagulat na lang ako pinakilala ni Papa. Tapos, yung nagkita kami, sa shoot pa. Hindi ko siya maano, yung parang yung iba nga, parang, uy, ganunin ko agad, o kaya yakapin ko na. Yung yakap ko sa kanya, hindi rin as mas kapatid, kasi kapatid lang to rin yan that time eh. Tawag ko rin sa kanya kapatid. Parang yung gano'n ko sa kanya, ay, ilo, sis, gano'n. Yung parang ilang ako, hindi ko kaya. Sabi ko, ba't gano'n? Ba't hindi ko parang nagawa? Tapos after nun, niligawan ko siya, talagang pinus ko yung sarili ko sa kanya. Saka siya yung, doon ko na-realize na siya yung sabi ni Lord nga na bibigay sa'yo na nakatulong eh. Oo. Di ba? Tapos dumating sa point na nakikita niya na yung mga negative na nangyayari sa buhay ko, yung mga tao na alam na ito lang ginagamit niya sa akin. Kasi naglalakad po ako before sa dilim eh. Kumbaga, binigyan ka ng Panginoon, no? Ito yung tulong na binigay ko sa'yo, nak, ito yung liwanag ngayon ng buhay mo. Naliligaw ka na. Oo, ngayon. ito na yung liwanag. Binigyan ako ng direksyon. Si Pepper, nagbigay siya sa akin doon sa part na yon, which is siya yung nag-guide sa akin na patungo kay God that time. Na ako, sabi ko, sige, God tayo, kay God tayo, kahit ayoko. Ang sarap-sarap buhay ko rito eh. Parang yung time na yon, sabi nga nila, once na kunyari biniro mo yung ganito, nagpapanggap ka na may Diyos ka, pero in the end of the day, na mararamdaman mo na tumikilos na si Lord pala sa'yo, na iba na pala, mas ginugusto mo na si Lord. Yun na yung time na yon. Parang nag-church na kami, pinaliwanag niya na sa akin yung ganito. Tapos, syempre may mga struggle pa rin po na dumadating. Hanggang sinabihan ako ni Mami that time na, Dad, mag-aral ka. Yung una, Bible, nagde-Bible lang. Parang sabi ko, sige, nag-Bible na ako, ganto. Pero hanggat dumating yung time din po na ginusto ko na.
Kaya nga, ano yung nag-trigger talaga na talagang gusto mo na talagang kilalanin ng Panginoong Diyos sa Dumating buhay po mo? kasi sa time na kami ni Mami, na syempre may pera, pero Oo. kinulang kami. Okay, Kinulang sa kami, matindi. dumaan kami. Sabi ko, ba't ganun? Tapos hinatid ko yung panganay namin. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Anong gusto niyong sabihin? After po nun, naramdaman ko si God, sabi ko, Lord God, thank you. May tumawag sa akin kinahapunan. May nag-offer kagad ng project. Sabi sa akin, bro, may project tayo. Tapos, wala akong sinabi, hindi ko tinignan, pasalamat sa tao. Salamat daw kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, never mo kami pinabayaan kahit nilet go namin yung sugal na alam namin malaki yung kita doon. Nilet go namin yung mga negative na ginagawa ko before. Yung tinuturo sa akin ni Mami. Kasi yung tinuro naman niya sa akin is para sa akin. Sabi ko, God, iba ginawa mo. Doon ko naramdaman ng sunod-sunod sa Panginoon Diyos. Ito yung malinis na ng mga project, di ba? Yun yung malinis. Kasi yung malinis na project na ibibigay sa'yo ng Panginoon Diyos, pag galing sa Kanya, matutulog kang masaya, gigising ka ng masaya ng Yes, project ka. oo. Hindi yung project na negative, matutulog ka, mag-iniisip ka eh. Pero hindi mo rin ba naisip na yung papasukin mo, mawawala na yung mga karangyaan mo, yung dating ikinasisiya mo sa Yung buhay? stage na bibitawan niya Yes, na to. oo. Bibitawan niya. Hindi po. Okay. Kasi, Hmm. doon lang ako thankful kasi guided talaga. Unang-una, guided din ng ibang pastor. Guide, lalo na nandyan yung asawa ko na nakikita niya yung blind spot ko. Nadidiscern niya yung mga bagay na alam niyang hindi okay para sa amin. Ang sabi nga, di ba po, na wala namang ibang magmamahal sa'yo na kadugo mo, na tunay magmamahal sa'yo na kadugo, na hindi mo kadugo kundi asawa mo lang. Doon ko na-realize lahat na siya pala talaga yung tulong na binigay sa akin ni Lord. Parang sabi ko, ito na yon. Sabi ko, thank you Lord kasi hindi niyo ako pinabayaan. Kahit ang dami kong negative sa buhay ko, ang dami kong maling ginawa, binigyan niyo pa rin ako ng tulong. Yun na yun, doon ko na na-realize lahat, doon ko na nakilala si Lord ng dire-diretso. Okay, naisip mo na ba na nakakilala ka sa Panginoong Diyos ng personal? Naiisip mo rin ba at dumadaan sa isip mo na hindi parating masaya yung iyong Journey. may experience sa buhay Kristiyano? Pinaghahandaan mo ba yung bagay na alam mong susubukin ka kung talagang totoo kang kumilala sa Panginoon? Kasi siyempre maraming nanonood ngayon, baka sabihin nila, pad lang yan. Ang dami nang gumagawa niyan. Baka yun, hanggang umpisa lang yan. Ano naman yung pwede mo maibahagi doon para alam nila na totoo, yung talagang totoo mong kinilala ang Panginoon? Sa akin, Kuya Edwin, marami na dumating eh. Hindi parang bitawan ko si Lord. Dumating na ginawa na ako ng pipi ng Panginoon Diyos. Nag-testimony ako na hindi ako ready, ginawa niya akong pipi. Wala akong sinabi, umiyak lang ako. Okay. Dumating din sa point na may negosyo na biglang nawala. Ang laking negosyo nun, pero tinanggal kasi hindi okay yung nakakasama at hindi nagiging okay yung puso. Tapos dumating din sa point na hindi na dapat matutuloy yung wedding namin ni Mami kasi nga mali na ako ng ginagawa. Di ba? Ano yung... Parang sa point na yun, parang sabi ko, sige, this time, Lord, ikaw na bahala. Parang sige, okay. Lord, Sa Diyos sunod yan, na lang ako sa'yo. So gumagawa ka ng paraang pang sarili Opo. na hindi mo kinukonsulta ang Hindi ko na Panginoon. inukonsulta, no, parang nagde-decide ka na mag-isa. No. Tapos dumating din sa point na dinabi na lang namin sa sarili at sinabi ko rin sa sarili ko that time na Lord, ikaw na po yung audience ko na lang. Ikaw na lang yung titignan ko. Yun, yung pinakamagandang audience. Tapos yung after nun, yung minahal ko si Lord, itinama ko yung buhay ko, mas lalong naging tama yung pagmamahal ko ngayon sa asawa ko. Mas naintindihan ko lahat ng bagay na alam ko ito pala yung gusto ng Panginoon Diyos sa akin. Ito, matanong ko lang, ano talaga yung bagay na para talagang, parang kidlat na tumama sa'yo, na yun ang naging dahilan para magpakumbaba ka? Yung talagang parang, Lord, talagang kailangan Sa'yo kita. O ano yung, yun yung bagay na dumating sa buhay mo? Dumating sa buhay ko yung Kuya Edwin. Yung pinilay ako ni Lord lahat. Naging para akong bedridden. Kasama ko na si Pepper nun.
Kasi yung mga time na yun, para ako nagpapanggap lang eh. Di ba? Parang sabi ko, basta lang ako Bible. Pinili talaga ako ni Lord. Paano pinilay? Sa paano paraan? Uric acid, creatinine, lahat ng sunod-sunod na sakit, meron ako. In one time lang, puk! Ganun siya. Parang kang in-slash. Oo. Medyo In-slash binigyan ka ng ka. konting palo. Oo. Hindi, sabi nga nila, yung iba, pinitik na ako ni Lord. Buti nga ikaw, pinitik lang eh. Sabi namin, ako hindi. Oo. Pinalo. Pinalo ko, tinadyakan, binatukan, pinitik, sinampal, lahat na ginawa sa akin. Kasi yung mga bagay na yan, kaya ako naitanong, yun yung pagka alam mo talagang mahal ka ng Panginoong Diyos. Alam mo, kung magulang ka, ayaw mong saktan yung anak mo kasi masakit din para sa'yo. Siguro ganun yung pakiramdam Pero ng kailangan. Panginoon. Pero kailangan kasi, dahil mahal na mahal siya ng Panginoon eh. Oo. Yung time biro mo na parang naandito siya tapos binunot siya ng Diyos kasi yun talagang plano ng Panginoong Diyos na bunutin tayo sa malagim na pinagdadaanan ng buhay kasi naghahanap na siya, umiiyak na siya eh. Oo. Yun ang kanyang naranasan eh. Minsan talaga si Lord parang i-disconnect ka niya sa isang bagay para ma-connect ka niya sa kanya. Oo. Galing. Halos, yun din po. Kasi kung tutusin lang, hindi ko paramdam before niya kasi wala naman ako. May Diyos, kilala ko si Lord or something. Parang nagdadasal wala lang, pero wala parang lang. nandyan lang, Yung beses oo. na, nadisgrasya ako sa motor, biyak ulo ko, nalaglag ako ng marilaki. Sabi ko, ba't ganun? Ilang beses na ako mamatay. Na leptospirosis ako. Seconds na lang po yung hindi ako naturukan that time, patay na ako. Wow. That time. Pero umabot sa point pa na, ayan na, na-bedridden ako. Kasama ko si Mami na nag-gout. Ito, lahat po. Literal, namaga. Hanggang nga mamanid ako, nagsasabi ko kay Mami, Mami, hindi ko na nararamdaman kalahating katawan ko. Umiiyak na ako no sa sakit. Gabi-gabi po yung hanggang madaling araw, di ka mapinapatuloy. Mahanginan ka lang. Sobrang sakit na, hindi mo na kaya. Nahirapan na ako huminga. Pero sinabi ko noon, sige Lord, sabi ko, bigay ko po sa inyo. Pinagpe-pray na pala ako ng Pagalingin mo asawa lang ko. ako. Pinagpe-pray na ako. Sabi niya, Lord, pagalingin mo naman. Pagalingin, sabi ni Mami, na, Lord, pagalingin niyo yung asawa ko. Kasi ginagawa ko naman lahat eh. Tapos nagtanong ako kay Lord, sabi ko, Lord, tuwing papalapit kami sa inyo, bakit parang palubak ng palubak, padilim ako ng padilim? Totoo. May tinuturo ka ba? Doon ko na-realize na sabi ko pa, Lord, kausapin niyo naman ako. Naingit ako sa kanila, kinakausap mo ko, hindi. Nagkaroon ka ba ng galit sa Diyos? Hindi ako nagtaroon ng galit, nagtanong ako sa Diyos. Nagtanong. Kasi sa lahat ng mga ginagawa ko na bagay na alam kong, sige Lord, alam kong may mga part na nagpapanggap ako pagdating sa yung una. Tapos pero may ginugusto akong part. Pero dumating sa point na ganun yung nangyari. Tinanong ko si Lord noon. Sabi ko, Lord, bakit? Ayaw niyo akong usapin. Iniyak ko yun. Hindi kami okay mag-asawa noong time na yun. Talagang, wala na talaga. Ilang beses kami muntik maghiwalay. Sabi ko, Lord, anong gusto niyo? Tinanong ko siya, usapin niyo ako. Tapos after nun, kinausap ako ng pastor namin na si Pastor James. Basa ka Bible. Minsan kakausapin ka ng Panginoon Diyos, minsan hindi sa gusto mong oras, sa gusto Hindi sa mong way na gusto sitwasyon, mo, hindi oo. sa way na gusto mo. Minsan kung saan ka babad, minsan sa cellphone, titanongin ko, minsan lalabas sa may scriptures, minsan sa tao na nakakausap mo, which is si Pastor Gagamit James siya ng at ibang na- bagay. Pero hindi ko na-realize yung asawa ko pala binigay, naalala ko, binigay ka pala ni Lord, dapat pala, akala ko kasi yung sinasabi niya Oo. is para lang sa Kinukontra ka lang, parang ganun. Yun pala, yun na yung boses ni Lord. Siya pa yung naging second na, yung alam mo yung naging way na Oo. gamitin kita para sa kanya. Yun. Tapos, mabot sa point na naintindihan ko lahat, nagpa-baptize na kami ni Mami. Yun, mas ginusto na namin sundin si Lord. Hanggang ngayon na Doon yung time na talaga isinuko mo na yung Yes lahat. po. Hanggang ngayon, nagdi-disciple na kami ni Mami ng ibang mga couples. Yun yung naging resulta ng pinagdaanan niya. Yes. Na mas lalo pa siyang lalong napalapit sa Diyos at makagawa ng paraan para magawa niya o nila yung layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya nakakatuwa itong Kasi ganitong mapapansin din klaseng ng mga follower niya before na una-una, finalo kita dahil alam ko, puwela ka lang, Oo. kalokohan ka lang. Pero magugulat sila ngayon kung makikita mo ang content ni Papa Star ngayon. Brad, by the Puro way, papuri sa Diyos. yun ang gusto ko rin tanong eh. Kamusta yung mga followers mo na gano'n yung sa umpisa? Iniwanan ka ba? Oo, Ano ba paano nangyari mga dyan? ganun? No? May mga hindi na nagugulat. May mga umalis kasi nga, sasabihin napaka-impokrita mo. Oo. Puro kabastusan content mo, tapos kanya na kay Lord Oo, ka na. bilang magbago. Oo, parang sabi mo, hindi, doon ko masasabi na galing kasi ako sa part na to na ngayon hindi nyo ako maiintindihan. Oo. Darating yung time maiintindihan nyo rin ako. Parang,
andun pa rin yung minsan gusto kong sagutin. Dati hindi ko sinasagot ang ang basher. Basher, eh. Ngayon, pag si Lord yung sinabihan mo ng ganito, parang si Lord yung... sinasagot mo na. Sasagutin kita. Medyo off ako sa'yo eh. Parang gano'n, si Lord na pinag-uusapan dito eh. Doon ako, Okay lang na ako ang sirain mo. Huwag lang yung salita ng Diyos. Tama rin po si Tete Lestay nun, isa po yun. Kasi sabi niya nga, hindi ako takot mamatay. Ang takot ako is yung masway ko yung masway ko yung mga tao. Parang sa part namin, okay, totoo. Ito po yun. Parang sa amin din, okay lang na ako na lang i-bash mo. Huwag na si Lord. Kasi pag siya, baka mamaya ibabalik sa'yo. Totoo. Doon. Grabe. Doon po ako na naging thankful din and grateful sa lahat ng bagay. Sobrang glory to God talaga to. Dahil yun, hanggang umabot na sa test, nagkaroon na ng mga part ng Holy Rumble. Ayan. First comedy, first Christian comedy sitcom siya dito sa Pilipinas. Parang naano ko nga yan. Sige nga, bigyan mo ako ng konting intro dyan. Nga, Sa sa nabanggit mo. Holy Rumble na yan. Para siyang Home Sweet Home, nag-start siya ng Pamilya Maximo, na isang masagandang pamilya, masaganang pamilya, na mayroon silang tatay na ganito, may mga bata, ayun yung anak ko, which is kasama sila Pepper. Nandun si Manoy as a pinsan ni Pepper, Pastor Ruther as kapitan, Pastor Rodel is ultimate tambay, pero isa siya sa mga worship leader, saka head din siya ng Christian church there. Pastor Jordan din is the XO, ang tawag namin sa kanya, Amboy. Okay. And, binubuo siya ng maraming pastor at marami rin papasok pang ibang mga Christian din. Ang gusto lang ihatid ng light yung salita ng Panginoon Diyos. So, comedy sitcom to Yes, parang comedy siya. Pero hindi siya totally na yung approach kasi ng Bible verse na ay pagka, di ba, minsan may mga pastor na approach niya medyo hard. Kailangan siya po light lang para makuha natin. Maintindihan lang. Mas makuha natin yung ibang tao rin. Magaang na hinahatid ang magandang balita. Magandang Yan yun, no? simula ng pagbibigay ng message sa iba yan. Yes. Sige, total, nabanggit mo na, sir, sa ba nila pwedeng mapanood, sa nila pwedeng yan. mapanood to? Sa Facebook page namin din ng Holy Rumble, doon lang din. By Monday, magre-release na po kami. And then, Nakapag-start na kayo mag-taping. yes, pag-taping na rin po. And then, abangan din po, may pinaplano rin po na magkakaroon din ng live audience siya by June sa isang parang big event siya. Yun. Siyempre, kung kaluluobin ng Panginoon Diyos, kung ano po gusto ng Lord. Baka doon pwede kami. naman tayo maging guest dyan sa Holy Rumble na yan. Pwede po. Baka pwede tayong kahit yung dadaan lang. Pakikipagrambulan din. Magrambulan lang tayo. Baka Pwede ganun, po. oo. Pwede po. Lahat po kasi yun, ang tatamaan po kasi lahat doon more on lahat ng Pilipino. Kumbaga, mga kapitan, mga businessman, lahat, mga maliliit hanggang papalaki. All walks of life. Parang Makikita sa Holy mini-mirror Rumble. nito ngayon yung sitwasyon na nasa Yes, labas. yes. Na hindi nakikita ng mga tao. Yes, saka mini-mirror din po kung anong buhay ng isang masayang Kristyano. Tama. Napakaganda. Na Ito, dapat may unity oo. talaga. Totoo ito Baka akala nyo pag naging tagasunod na kayo ni Jesus or naging Kristiyano kayo, parang marami nang mawawala sa inyo. Hindi, marami pong madadagdagan. Yes. Kakaiba, masaya, Yes. at alam nyo yung mga iyak nyo, hindi na yan ang iyak ng kapigatian. Yan yung iyak ng kagalakan. Dahil, alam nyo, ito yung isang oportunidad na wag dapat mawala sa atin. Kasi pag dumating yan, tanggapin nyo, si Papa Star ay nakaramdam ng isang matinding lungkot na hinayaan ng Diyos para makilala niya si Jesus. At ngayon, nagbubunga ng isang napakagandang resulta na nagkaroon pa ng Holy Rumble. At siguro marami pang iba. Ako sinasuggest ko, tumuto kayo kay Papa Star or Jansen na may mga ginagawa din siya na pang solo niya na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng mga mensahe. Kaya, pwede ba ikwento yun na, di ba, may mga ganun pa? Yes po, pagka nagko-content po ako ngayon, more on, sabi ko, hindi na talaga yung katulad before. Parang ngayon, mas gusto natin to share the gospel pa rin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Pero lahat po yun, bago i-gawin po yun, ilang pastor mo na dinaanan nun. Hanggang andyan na yung asawa ko, tutulungan. Ay, okay ba sa inyo yung ganito? Anong Bible verse meron pwede rito? Yes. Ito kasi yung parang ito yung konsepto ko, gaganta, sabihin ko sa kanila bago siya i-post para hindi siya makatisod. Tama. Para maayos mo siya ma-deliver sa tao.
Yun po yung ginagawa namin ngayon talaga na to glorify God talaga. Lalo kami dalawang mag-asawa, tapos bibihira namin, hindi kaya rin nagpo-post na lang din pag may nagdi-disciple kami ni Mami. Kasi nagtatanong din sila kung bakit ang saya-saya na dalawang mag-asawa. Bakit kaya ang sweet-sweet nila? Yun, mga isa sa mga tanong nila. Nagdidire-diretso kami ngayon sa pagdi-disciple. Ganoon na rin po yung sa ginagawa naming content. Talagang sharing gospel po talaga. Yan. So, Sabi mo kuya, no, parang kahit anong status mo sa buhay, kahit ano pa yung background mo, ano yung nakaraan mo, kapag ka talagang kinatukan ng Diyos at gusto kang gamitin, gagamitin ka eh. Kahit ano pa ginagawa mo eh. Siya nga, isipin mo, tattoo artist, green yung content. Pero ngayon, tinan mo naman ngayon, kasama na ngayon nagbabahagi ng salita ng Diyos. alam mo ba, pakita natin na wala imposible sa Diyos, lahat may pag-asa. Yes. Katulad yan, nagdaan tayo ng last week na maalala natin yung ginawa ng Panginoon. Yes, Holy Week last time. Oo, Holy Week last time. Kaya ito yung magandang pagpapaalala na hindi na natiling patay ang Diyos, kundi nabuhay siyang magmuli. Yun yung pag-asa na nakuha natin na kahit anong klaseng buhay meron ka, dahil sa pagkabuhay ng Diyos, maraming pwedeng ayusin ng Diyos na mga buhay na akala mo sirang-sira na wala ng pag-asa. Katulad ni Johnson or aka Papa Star, na dumating sa pagkakataon na hinayaan ng Diyos talaga na maranasan niya ito para yung magkaroon ng dahilan ng pagkabuhay ng Diyos na madala sa bawat isa sa atin, katulad niya, na mabago ang buhay, magkaroon ng pag-asa, gumanda ang kwento ng buhay, at itinutuloy-tuloy sa kwento na ng pagkakilala niya sa Panginoon. Kaya matutuwa ka talaga kung ako, kapatid nito, magiging masaya ako. Sa tingin ko, napakasaya ng kanyang mga magulang. Totoo. At syempre, nag-disciple sa kanya, napakasawa niya. Na in-interview lang natin last week, di ba? Isipin mo yun, Oo. no? Asawa mo pala gagamitin para lang kausapin ka ng Diyos. Napakadaming paraan, no? Napakadaming paraan. So anong pwede mong masabi sa mga mensahe. mensahe Para sa sa mga- ating Kasalukuyan dumadaan din sa pinagdaanan mo, dumaan sa pinagdadaanan mo rin, sir. Yun, madugtong ko lang din ulit. Hindi lahat tatanggalin sa'yo ng Panginoon Diyos. Kasi lahat kung anong meron ka, minsan gagamitin sa'yo ng Panginoon. Yes. Katulad ng being an influencer, huwag kayong matakot mag-share ng gospel or mag-switch ng gagawin mo sa bagay, lalo na pagko-content, huwag mo iwanan yan. Dahil katulad po ni Simon Peter, simula nung nawala ang Panginoon Diyos, nag-resurrect yung Panginoon Diyos, bumalik siya sa pangingisda niya ulit. Kasi dati siyang fisherman, kinuha siya ngayon ng Panginoon Diyos, naging fisher of man siya. Nag-resurrect si Jesus Christ, naging fisherman siya ulit. Pero ginamit siya in a way na makapag-share siya ng gospel. Ganon din po tayo. Advice ko lang sa mga ibang content creator, sa lahat din ng mga nanonood ngayon na alam natin, marami manonood na content creator. Huwag kang matakot na subukan mag-switch, i-share ang gospel, dahil mismo Panginoon Diyos ang gagamit nito at Panginoon Diyos din ang magpapagalaw ng lahat at magpapayabong sa puso mo at sa mga followers mo. Yan. Tama yan. Napakagandang mensahe. Oo. Sarap pakinggan. Kaya kung content creator ka, kung anong giftings mo, pwede mo pa rin magamit sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, tatanggalin mo ito o aalisin. At kung dumadaan ka man sa problema at nagtatanong ka sa Diyos, minsan hinahayaan niyang daanan mo yon kasi sasamahan ka naman niya. Yes po. Totoo. Kaya nung pinagdadaanan niya yung mga bagay na kausapin mo naman ako, Panginoong Diyos, totoo ang Diyos. Hindi siya iniwan, sinamahan siya, at lalong pinaganda ang kanyang istorya. Kaya sa mga viewers natin, hindi na ito kwento ni Johnson. Yung kinekwento niya ngayon ay kwento na ng Diyos sa buhay ni Papa Star. Diba? So, ngayon, alam mo, mas marami pang pwedeng kwentuhan kaming gagawin nila Papa Star. Kaya lang, sa pagkakataon nito, kailangan naming tapusin muna yung aming kwentuhan. Pero bago natin tapusin yan, kuya, baka pwede natin pasalamatan muna mga bagay-bagay. Katulad na lang itong lugar natin, pasalamatan natin, sponsor natin. Saan tayo ngayon? Sa The Gun Store. Yan, Yan. located po yan dito sa BGC, dito Yes. sa 38th Street.
So kung meron kayong mga kailangan when it comes to gun, punta lang ho kayo sa gun store. At ito ba, kuya? Uy! Pakilala mo naman itong isang ano natin, sponsor Mga natin. diffuser natin. Huwag natin kalilimutan, Julian and Jurel. Ito yung mga Reed diffuser. Alam nyo, napakahusay ng diffuser nila. At kung gusto nyo maging mabango yung inyong kapaligiran, ano? Meron din silang Oo. tinitinda ng mga candle na mababango. Yes. Maganda yan para sa bahay ninyo. Oo. Yan. So, yun lang. Maraming salamat, Papa Star. Yes, Yan. salamat, So, no? thank you very much sa yung Thank you, oras thank you. at mga binahaging kwento. For sure, napakaraming Yes. na-touch at medyo namulat sa kwento ni Papa Star. So, Salamat, no? So, Salamat. ano pa ang gagawin natin? Katulad ng dati. Katulad ng dati. So, yun lang po. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. Yes. At gaya ng dati, samahan nyo kami sa susunod na kwentuhan kung saan ang kwentuhan dito na ang tunay na buhay ay sadya naman totoo. Yes. At kasama natin ang Panginoon. Dito lang yan sa Kwentuhan Tayo! See you next time! Bye! Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, kapatid.